I'm sure, kung nahook ka na sa programang ito, nandiyan na ang interest mo. We know you want to invest and that you have what it takes. Pero bakit hindi ka pa rin nagsisimula? Kasi, mas masayang mag-unwind on a Friday night at gumimik after a very stressful week at the office. Kasi, mas masayang magkaroon ng bagong gadget sa unang linggo ng release nito. Dito sa Pesos and Cents, ito ang tinatawag naming social cost of investing. Para mas maintindihan natin ang konseptong ito, balikan natin ang kwento ni Ping and Pong. May dalawang magkaibigan, si Ping at si Pong. Pareho silang masipag at matalino, kaya naman sa edad na 22, nakakuha sila ng magandang trabaho. Pagdating ng sweldo, si Ping laging naghahanap ng mapag-iinvestan. Si Pong laging naghahanap ng gimmick. Si Ping nag-i-invest sa iba't ibang bagay. Si Pong namimili ng iba't ibang gadget. Ganito lagi ang gawain ng mag-best friend every month, paulit-ulit, walang mintis. Nakahanap ng magandang investment si Ping na nagbibigay ng 10% compound interest every year. Ginawa niyang ugali na magtabi ng 2,000 pesos a month para dito at umabot din ng 24,000 pesos ang ini-invest ni Ping every year. Niyaya niya si Pong na mag-invest na rin dito para sa retirement fund niya. Ang sagot naman ni Pong, saka na, kapag malaki na ang sweldo ko. 10 years later, sa edad na 32, na-realize ni Ping na gusto niyang maging full-time public school teacher. Agad siyang nag-resign at naging teacher. Hindi na siya nakapagdagdag sa investment niya at nakalimutan na niya ito. Nanatili sa trabaho si Pong hanggat sa na-promote siya ng na-promote. Sa edad na 40, naging vice president na si Pong ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Magmula nun, nagsimula ng mag-ipon at mag-invest si Pong. Dahil marami na siyang extra money, nakakapag-invest siya ng mas malaki. Every year, 48,000 ang ini-invest ni Pong. Doble ng kay Ping dati. At kumikita rin siya ng 10% na compound interest dito. 10 years din nag-impok si Pong. Hanggang sa edad na 50, na-realize niya na gusto niyang maging rockstar. Agad siyang nag-resign para maging musikero. Nagkaroon naman siya ng 3 album pero wala ni isa dito ang naging platinum. Hindi na din siya nakapagdagdag sa investments niya mula noon. Lumipas ang ilang taon bago muling nagkitang magkaibigan. At age 60, nagkitang magkaibigan. Isang teacher at isang rockstar. Can you guess kung sinong mas malaki ang naipon? Si Ping, maagang nag-invest pero maaga ring tumigil. Nakapag-invest siya ng 240,000 pesos over 10 years. Si Pong, late nag-invest. Nakapag-invest siya ng 480,000 pesos sa loob din ng 10 years. Sa 10% annual compound interest, more than 2 million pesos ang savings ni Pong. Pero sa totoo lang, mas malaki ang naipon ni Ping. Sa 10% annual compound interest, umabot sa 6 million pesos ang pera ni Ping. Halos triple ng naipon ni Pong. Because Ping invested earlier, his money had more time to grow. Kahit na maaga siyang huminto sa pag-invest, his retirement fund never stopped growing. Si Pong naman, even if he invested twice as much as Ping, his money did not earn as much kasi nga kaunti na lang ang panahon. Time is money. At kung mas maaga tayong mag-i-invest, mas malaki ang kikitain ng pera natin. O, tignan nyo nga naman. Di ba ang lalaki naman na ipon nila? Lalo na si Ping. Pero ngayon, tignan naman natin ang mga pinagdaanan ni Ping noong una pa lang siyang nag-i-invest. Simula nung mag-invest si Ping, naging magkaiba na ang buhay nila ni Pong. Habang si Pong ay nasa beach at nagre-relax, si Ping nagbabasa ng money sense sa bahay. Si Pong kumakain sa magarang restaurant kasama mga kaibigan, pero si Ping nagbabaon na lang sa office. Si Pong parating sikat sa office dahil sa latest gadgets niya, habang si Ping ginagamit na lang ang lumang cellphone ng kapatid niya. Nung nag-resign sila sa trabaho, si Pong nagpainom sa mamahaling bar. Si Ping naman sa Jollibee nagpakain dahil shareholder siya dito. Nag-pay off din naman ang maginawa ni Ping dahil sa laki ng kinita niya eventually. Oh, kaya nyo ba ang masakripisyong ginawa ni Ping? If you knew na maaari kang maging milyonaryo in the end, mas kakayanin mo ba? Disiplina lang talaga kailangan. Matapos mapanood ang kwento ni Ping and Pong,
sana mas maintindihan ninyo na ang sinasabi ko when I say social cost of investing. Kung hindi pa, pakinggan nyo kung applicable sa inyo ang sitwasyong ito. Sabihin na natin nagtatrabaho ka sa isang opisina. Nagyayaya ang mga office mates mo mag-lunch out every day. Bonding time ito dahil halos lahat ng office mates mo kasama. Ipagpalagay na natin na ang ginagastos mo ay 200 pesos per meal every day. 200 pesos times 5 days equals 1,000 per week. 1,000 per week times 4 weeks equals 4,000 pesos a month na pwede mo na sanang ma-invest. Sabihin natin na kaya mo ngang magtabi ng 5,000 every month mula sa iyong sweldo. Pero dahil nag-lunch out ka every day with your office mates, ang 5,000 mo nabawasan ng 4,000 pesos. Iisipin mo ngayon na maliit na lang ang halaga na natira kaya next month ka na lang mag-i-invest. Believe it or not, kung hindi ka gumawa ng conscious effort na magbago, ito at ito na lang ang mangyayari every month. Pero kaya mo bang hindi sumama sa bonding time ng office mates mo? Kaya mo ba ang feeling na left out ka sa office barkada? Kaya mo bang laging luma o baduy ang mga gamit at gadgets mo? Ito ang ibig kong sabihin when I say social cost of investing at tanging ikaw lamang ang makakasagot ng mga tanong na yan. Isang halimbawa lang yan ng social cost of investing kasi parating may mga reasons to celebrate. Birthdays, anniversaries, monthsaries, even reunions. Sa bawat milestone ng buhay mo, laging may hihirit ng libre o at the very least, magyaya kumain o uminom. Kapag hindi na budget ang mga gastos na yan, malamang hindi ka na talaga makakapag-invest. O, hindi namin sinasabing magkukulong na lang tayong lahat sa kwarto at wala na tayong social life. In reality, building a good social network is also a very good investment. Kailangan lang talaga ng limits. Huwag kayong aalis ha, pagbalik natin, sasamahan ulit tayo ng ating mga kaibigan mula sa citiseconline.com. So, to make that orderly and because of technology, we came up with what we call the quote board. Dito natin malalaman kung magkano nga ba presyo ng stock,